O ano niya, Mr. Maravillas, nangyari sa Nausog Rally? Iyakan po. Umuusok sa galit po yung mga organizers. Kasi na-cancel po, kinancel na lang nila. Ang sabi sa mga nakukuha natin mga kababayan na information, galing mismo doon sa mga taga Bulacan. Marami tayong taga-panood po dyan sa Bulacan. Wala man daw kasi na nag-confirm na marami na dadalo. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Sa Nausog Rally, hindi man kasi po nila yan baluarte. Kaya siyempre, mahirapan po yung paghakot ng mga tao. Di na lang kasi doon sa kanilang lugar, mga kababayan. Kaya lang, kahit nga doon po sa kanilang lugar, yung mga sinasabi nila na they're expecting 100,000 participants. Yung latest na ginawa po nila na defend the flag of China doon sa rally, doon sa Tagum City, sa estimate po ng mga authorities natin, ng mga police, mga 6,000 lang yan. Ang ibig sabihin po, mga kababayan, kahit doon sa lugar nila, marami nang naiinis. Kaya lang po, siyempre, kailangan nilang gawin. Nakabantay po si Xi Jinping. Ano niya yung mga ginagawa ninyo dyan? Sayang lang yung mga pinapadala naming support. Kaya gigil na gigil po yung Defend the Flag of China rally. Na-cancel po. Ngayon, ang mga akusasyon nila, mga kababayan, ginigipit daw sila ng gobyerno kasi hindi pinaintulutan, binigyan ng permit. Paano naman kayo bibigyan ng permit na alam na ng ating gobyerno na ang activity ninyo, destabilization? Mismo yung activity ninyo, illegal na. Talagang di kayo niyan bibigyan ng mga local government units kasi, siyempre, pananagutan nila. Kaya yung province, yung munisipyo, hindi nagbigay. Alam nilang panggugulo. Tapos ang tawag nila mga kababayan sa kanilang activity, peace rally. Paano naging peace rally po? Ang ganong ori ng pagtitipon na ang mga plano nga ninyo, lusobin yung Palasyo Malacanang, magkodita. Gato nga nagsusunod na people power para tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at saka iluklok si Inday para pagtakpan po yung secret deal sa China. O, di ba? Sabi ni ni Baste, it is a clear violation of the people's right to peaceful assembly. At pambabastos daw, sabi ng mga leaders po, yung convener po, pambabastos daw sa kanila. May nalalaman pa kayong salitang pambabastos? Mismong yung activity ninyo, yung mga rallies ninyo, ay mismong pambabastos sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So ang gusto ninyo, kayo lang ang mambastos. Buwela lang kayo na magsagawa ng mga pambabastos sa ating Pangulong Bongbong. Pero yung pag-cancel, hindi pagbigay ng permit, kaya napilitan kayong i-cancel. Kasi pati yung pribado po, siyempre, ayaw nilang madamay sa problema, baka magkagulo, hindi nila kayang panagutan, kinansil na rin ang pribado. So ang tawag ninyo, pambabastos at pagsikil sa inyong mga karapatan. Wala man pong maniwala sa inyo kasi during the administration ni Mau Diggs, tambak yung mga violations of human rights at pagsikil sa karapatan. Under the administration of former President Rodrigo Duterte, Human Rights Alliance Karapatan has recorded 4,586 restrictions or violent dispersals of mass actions, public assemblies, in gatherings. May panggigipit pa kayong nalalaman na mag-akusa sa ating administrasyon
ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Bakit hindi niyo tingnan ang records ng inyong administrasyon? Tira niya, Mr. Maravillas, iyakan pala. Iyakan po. Umarap sa media ang mga convenor ng maisog Defend the Flag Peace Rally. Para po kondinahin nila yung sabi nila, pagsikil sa kanilang karapatan ng malayang pamamahayag. Hindi na kayo nahiya. Gusto ninyo, buwilo lang kayo sa inyong panggugulo at pambabasto sa ating Pangulong Bongbong Marcos nang hindi kayo bigyan ng permit at makancel ang inyong disturb rally kung saan matindi yung ginagawa ninyong pambabastos sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihin ninyo, pambabastos ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong sa inyo. May ganon. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Salamat pala dito sa mga bago nating kaibigan. Mga Britons po sila. Si Noah at saka si Cameron. Nag-gym sila sa amin po. Yan nag-travel sila po. Nagta-travel sila all throughout the world. Inapadaan dito sa gym namin. Sabi niya, i-review siya mga kababayan. Visiting Legazpi City just for under a week and can say it is the best gym in the city. Owner Riz was incredibly helpful and kind. The equipment is modern and there is everything you need. The gym was kept clean and tidy. I would recommend this gym if you are visiting Legazpi. Ayan po siya. Di ba, mga kababayan? Tuwang-tuwa sila mga kababayan sa amin kasi kami yung pinakang malaki ngayon dito sa Albay. At saka, pinakang malinis, nagsusupervise mismo sa kalinisan po. Yung asawa ko, 5 yung tagalinis namin dito. Di ba? At lagi na pong matao dito sa amin. Ikita ninyo? Yan po. At magaganda, siyempre. Ang manag-gym dito sa amin po. Yan po. At ang mamatso na nila. Yan. Di ba? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos ba? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan ang iyakan ng mga DDS.
Gumagawa sila ng drama, ng kwento na ginigipit sila mga kababayan ng ating gobyerno. Ang intensyon nila, galitin yung mga mauuto nila para mag-people power. Another edge sa people power po. At nang si Inday, maiupo nila mga kababayan. Pag nakaupo si Inday, di solve na yung problema nila sa ICC. Pati si Pacquiao. Masaya si Pacquiao, masaya si Bantag, masaya mga kababayan si Maudigs, hindi na problema yung ICC, lalong masaya mga kababayan si Xi Jinping. Ayos na ayos sila dito sa West Philippine Sea. Na-engage ninyo ang kanilang agenda kung kaya gusto nilang manggatong ng another people power at ang gustong mangyari nila. Hayaan sila ng ating gobyerno na mag-destabilize kasi pag hindi tulad ng pagka-cancel nila ng Piste Rally pambabastos daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, limot nila kung paano nila binabastos araw-araw at sa bawat rally na kanilang ginagawa na dati ang pangalan nila, ang tawag nila prayer rally. Pero ang maririnig ninyo, murahan ng murahan. So dapat buwido lang sila sa pangbabastos. Pag kinansel, paninikil at pambabastos sa kanila. May ganon mga kababayan. At violation daw ng kanilang people's right to peaceful assembly. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, clear violation of the people's right to peaceful assembly. Duda po. Yung mainstream po, chiniko yung mga balita sa mainstream. Wala man pong nag-cover. Ang nag-cover lang po yung SMNI nila, yung istasyon ni Pacquiao. Pero yung mga national dailies po at mga mainstream television, wala man ka-interest po. Ayaw nila na maging partisipante po sa destabilization. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi alam naman nila kung ano ang intensyon, panggugulo sa ating bansa. Imaayos na po yung bagong Pilipinas. Tapos guguluhin lang. Tapos yung mga mainstream media, magiging participant. Dapat po ang media, partner towards progress in development. Hindi yung partner ka sa panggugulo. Nagbigay sa kanilang ng franchise yung gobyerno, yung Congress. Pagkatapos, imbis tumulong para maging maunlad ang isang bansa, sila pa yung maging instrumento sa kaguluhan. Kaya yung SMNI po, tinanggalan ng franchise. Tama lang yon, mga kababayan. Sabi nga, deserve. Lahat kasinungalingan po, propaganda ng China yung maririnig mo. Tapos, hayaan ba natin yon dito na magsamantala sa atin, maging instrumento po ng mananako, ng foreign power? Sabi po dito, clear violation of people's right to peaceful assembly. Davao City Mayor Baste Duterte says the cancellation of the scheduled hakbang ng Maisog Peace Rally in Bustos, Bulacan on Sunday, kahapon po, is a clear violation of people's right to a peaceful rally. May nalalaman pa kayong ganon? Kaya sabi po dito, kinalkal tuloy ng Impact Leadership yung records ng kanyang tatay. Sabi dito, under the Duterte administration, Human Rights Alliance Karapatan has recorded 4,586 restrictions or violent dispersals of mass actions, public assemblies, in gatherings. Recently, a court dismissed the case filed during the Duterte administration against the Piston 6 jeepney drivers who were arrested and detained in 2020 for holding peaceful action in Caloocan City to fight for the safe restoration of the livelihood during pandemic. Basag na basagan niya, Mr. Maravillas. Yung mag-ama. Wala kayong moral authority to speak about human rights violations ninyo, ng human rights violations ng inyong hanay. Wala kayong karapatan na
pagsalitaan yung ating administrasyon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na ni minsan hindi nagsalita ng masasama sa inyo. Tapos, sasabihin ninyo, binastos kayo kasi na-cancel ang inyong rally doon sa Bulacan. Track na pambabastos yung ginagawa ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng rallies na ginawa ninyo. Tapos, you have that, gall to say na binastos kayo. So, ang ibig sabihin, kayo lang yung may karapatang mangbastos ng mangbastos. Tapos, ang tawag ninyo sa cancellation, pambabastos sa inyo. Pinipretend lang ng ating gobyerno ang possible destabilization kasi mismong kayo yung nagsabi na gusto na ninyong lusobin yung Palasyo Malacanang. Gusto ninyong itulat sa kanyang tatay ang ating Pangulo. O di ba? That is a clear declaration ng destabilization. Ayaan ba yun ng ating gobyerno? Mga illegal yung mga intensyon ninyo. Ayan, sabi ni Basti, the actions taken by the administration against the scheduled hakbang ng Maisog Rally in Bulacan today is a clear violation of the people's right to peaceful assembly. What they did has only proven once again that they do not respect the Filipino people. Tingnan naman ninyo ang itsura ninyo at mga pinagsasabi ninyo kung karispe-respeto. Sa itsura pa lang, paano irerespeto ang ganyang uri ng tao? This will not silence us, but rather this will inspire us even more to continue to fight for transparency, accountability, and against any form of oppression by this current administration. We shall continue to protect the Constitution. Bakit? Inaano ba yung Constitution? Sinalaula na ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung amendment ng Constitution, economic provisions, dumadaan sa proseso. Tapos may mga nalalaman pa kayong transparency, accountability. Hindi nga may piliwanag ni Inday yung 125 million kung paano nilunok ng 11 days. Yung 51 billion ni Pulong ng kapatid ninyong congressman, kung paano inubos in 3 years. Sa kanyang distrito, 51 billion. Hindi nga may maipaliwanag kung saan napunta. May transparency, accountability pa kayong nalalaman. Kaya nga, tinanggal yung confidential funds ni Inday para hindi na malunok. Nadala po yung Kongreso. Kaya galit na galit kayo. Nagsimula yan doon sa confidential fund. Ito si Pinta King. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi. Sabi dyan, hindi kami binigyan ng mga mayor ng permiso na mag-rally. Baka hindi ninyo alam, may mabigat na parusa yan. Nasa konstitusyon yan. Alam nila. Kaya nga hindi kayo binigyan ng permit kasi alam nila yung inyong mga sasabihin, panggugulo, destabilization, pananakot, pagmumura, pambabastos, lahat ng hindi sabi ko nga, hindi makain ng aso. Yun ang lumalabas sa inyong mga bibig. Kaya hindi kayo binigyan ng permit kasi yung ginagawa ninyo balahura kasi yung ginagawa ninyo. O ngayon, sabi rito, pakinggan natin yung litania ni Maudigs. Matatag at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat. Mapayapa daw? Mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan. Nakakatawa nga hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan, mabigat yan, to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan. Di kaso ninyo? Ang hatol niyan is dismissal from the service. Ikaso na ninyo? Yung mga mayor,
Baka hindi niyo alam yan. Mabigat na... Kailangan man kayo lang yung nakakaalam. Sa kayo na lang yung marunong. Kaya magdadalawang isip kayo. Magkaso na kayo. Lahat ng tao. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay. Hindi raw. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, kayo yung si Marcos, hindi tatagal dyan. Balang araw, bababa yan. Ang kaso kayo yung naghanap ng sakit ng ulo. Sakit ng ulo. Imbis magpahinga na lang kayo. Diba? It's up to you. It's up to you. Bahala kayo. Gawin ninyo yung anong gusto ninyong gawin. Hindi rin. Pero, diba? consequence ng ginagawa ninyo, mabigat yan. Hindi daw niya mga kababayan ginawa na isuppress yung rights to peaceful assembly. Alam nga niya, Mr. Maravilla, sinungaling? Sinungaling nga po. Ha? Under the administration of former President Rodrigo Duterte, Human Rights Alliance Karapatan has recorded 4,586 restrictions or violent dispersals of mass actions, public assemblies, in gatherings. Ayan o. Tapos, never daw niya na ginawa during his administration. Ito yung mga minions, mga kababayan ni Maudigs. Pakinggan natin kung ano yung mga pinagsasabi nila. Thank you, Bishop. Obispo pala yun. O yan si Badoy. Bakit ba tayo nandito ngayon? May nangyari na naman as if it wasn't even clear enough to us na ang Marcos administration ay mapasupil at abusado at arrogante. Hindi pa enough. As if hindi pa napakarami ng atraso ng... Yung gawain nila po na pagiging arrogante, abusado, yun mga kababayan ang inaakusa nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino man maniwala sa inyo? Ngayong ating Pangulong Bongbong Marcos nga, seldom na magsalita tungkol sa mga panggugulo ninyo, kung hindi nga siya matanong ng mainstream media tungkol sa West Philippine Sea na pumasok sa secret deal, si Maudigs, hindi siya sasagot. Hindi siya, never siya na magbanggit ng tungkol kay Maudigs. Kung hindi nga siya tinanong tungkol sa mga pagmumura sa kanya, pagtawag sa kanyang adik, bangag, kung di nga tinanong ng mainstream media, hindi siya magre-react. At yung reaction niya, mga kababayan, polite. Sinabi lang niya, baka niya na sobran lang sa fentanyl. Kailangan, concern pa nga po. Kailangan niya siguro yung doktor magpatingin na siya. Kasi concern ako sa kanyang kalusugan. Pero si Maudigs, may bangag tayong Pangulo. May adik tayong Pangulo. Ganon. Palagpakan yung kanyang mga minions. Ngayon, na-cancel lang yung distab rally nila, mga kababayan. Nagwawala na. Umuusok yung tumbon ng mga supporters ni Maudigs. Anong klaseng mga tao kayo? Yung pambabalahura ninyo sa ating Pangulo, okay lang sa inyo. Di lang natuloy yung inyong rally, pambabastos na galit na kayo. Sinasabi po ni Badoy dito, siya yung moderator doon. Marcos administration sa atin. Ngayon ay nalaman natin na hindi natuloy, no? Na yung rally na sana tayo ay pupunta doon na mapayapa, na magsasabi ng ating kalooban tungkol sa Marcos administration ay ginipit tayo, no? So, pwede man ninyong sabihin yung yung kalooban ninyo. May di ba, salita ng salita kayo sa social media. Ano pa ito nga mas na convenient pa nga siya. Gusto ninyo 24 hours kayo na magdadaldal sa istasyon ninyo at sa social media accounts ninyo. Pero yung magsasagawa pa kayo ng rally na hindi man ninyo kayang pangalagaan yung safety ng mga pupunta doon.
iaasa pa ninyo sa local government unit na alam nila panggugulo lang yung ginagawa ninyo. Hayaan ba yon? Ang mandato ng ating mga authorities, local officials, is to prevent any eventualities, trouble. Mga troublemaker kayo, kitang-kita sa mga pag-uugali ninyo. Tapos ang tawag ninyo, peaceful assembly. CPRRD decided to cancel the rally kasi... Bakit ninyo ikinansel? Sabi ninyo, maisog kayo. Tapos naduwag kasi natakot kayo na idiretso, ituloy. Ang totoo niyan, may mga lumabas na information galing po sa koalisyon ng mga Bulakenyo. In-invite siguro yon. Pero nagsabi, hindi niya kami pupunta dyan. Kukunti yun nag-confirm po na magpa-participate. Yun ang lumabas po na istorya. So gumawa na lang sila ng drama na sinasabing ginigipit sila para pa-victim po, para gatungan po yung mga mamamayang Pilipino na mauuto nila. Tama pa ang ating mga analysis? Wala man po kasing maraming gustong pumunta doon kasi hindi man po nila teritoryo, hindi pa man nila baluarte. Di ba? Number one, ayaw na niya na may masaktan na Pilipino kasi ganyan ang totoong Pangulo. No? Ganyan ang totoong Pangulo at yan yung nakita natin kay PRRD. Ayaw daw niya, pero gusto ninyong manakit. Tama? And it was validated yung decision. Yung mga pinagsasabi pa lang ninyo pambabastos, napakasasakit na mga pananalita. Kaya nga po, hindi na makatiis yung First Lady, nagsalita na rin, nagpa-interview kay Katonying. PRRD, nung nalaman natin na meron palang mga mag-i-infiltrate nung rally na yon na mapayapa. No? So, napakahalaga ng araw na ito na nagtipon-tipon tayo dito kasi hindi na papayag ang Pilipino dito. Walang maniniwala sa inyo sa ganyang mga senaryo, mga kwento ninyo. Kasi alam ng mga mamamayang Pilipino, mga sinungaling kayo. Kaya nga pasara yung SMNI for spreading fake news at kayo kasama doon sa inimbestigahan ng Kongreso. Si PRRD, ang mga nakaupo sa Malacanang, hindi nila kilala ang Pilipino at wala rin siyang kakayanan na matuto ng leksyon na ibinigay ng kasaysayan sa kanya. So in starting, we are going... Alam na ng Palasyo Malacanang, kaya nga po inunahan na kayo. Kasi ang intensyon ninyo is destabilization, people power. Pagkatapos, iloklok si Inday, hindi na kayo makapaghintay ng 2028 election. Maghintay kasi kayo. Binoto ng napakaraming mga mamamayang Pilipino si President Bongbong Marcos. Kung si Inday 32 million, dahil yon sa 31 million na mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kayo, less than 1 million lang ang mga DDS. Binabaliktad ninyo. Listen to the conveners of the rally kung ano yung nangyari ngayong araw na ito. But before that... yan man lang po. Huwag na nating idiretso po kasi pare-parehas man lang po yung ikukwento nila. Yung pagka-cancel nila ng nausog, defend the China flag. Defend the flag daw rally. Pero pro-China ang mga rhetorics nila. Wag kami, Lorraine. Kaya nga hindi kayo pinapatulan ng mainstream media. Yung mga vloggers lang ninyo yung pumatol sa event ninyo. Na hindi natuloy. Ngayon, sabi ng mga nag-react, sa mismo baluarte nga nila, nilalangaw sila. Ayaw pa nila tumigil at manahimik muna. Bad shot na sila sa ngayon. Maghintay sila ng tamang panahon. Hayaan muna nila malimutan ng mga tao, mga kapalpakan nila, saka sila ulit umariba.
Sabi yun ni Adoracion Aluarte. Sabi ni Shikok, private property yung binyo. Marunong pa sila sa may-ari. Malamang baka caretaker lang ng lupa yung kausap nila. Kasi galit nga yun mismo may-ari sa kausap nila. Siyempre po, madadamay sila sa kalukuhan po, sa kaguluhan. Kahit man po akong may-ari ng lupa, batayaan ko po ng isang ganong uri ng kahit magbayad sa akin, hindi ko ayaan ang ganong uri ng rally po. So mangyayari niyan, magiging participant lang po ako sa panggugulo sa ating bansa at sa agenda nila na patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos for their selfish interest at agenda ng China. Sabi ni Van Car for Hire, I like your insights, Mr. Maravillas. Sabi ni Esperanza Manuel Sanalila, yang mga pinagsasabi ni Rokita halos mabulo na sa kangangaw-ngaw. Sabi ni Lex Montero, ano ba ang legacy ni Duterte or Tatak Duterte? Siyempre, ang maging bastos ang mga Pilipino. Check it out, mga lumalabas sa bibig nila, mga balahura, walang modo, walang respeto, in short, bastos, no to Sara. Yan po. Sabi ni Jerry Sinilio, mga wala silang kwenta kapag sila manira okay lang, karapatan, kalayaan sa pagpapahayag. Pero kapag sinagot sila, naniniil ng karapatan, mga walang kwenta. Kita ninyo, galit na galit yung mga mamamayang Pilipino sa kanila. Sabi ni Irene de la Vega, ayaw ng may-ari, maihian na mga rallyista ang property niya, mga walang magawa sa buhay kundi manggulo sa gobyerno. Tapos kung walang makain, hihingi ng ayuda sa gobyerno. Ganon nga po mga kababayan. Sabi ni Hercules Cawagas, napurnada mga kulto ng sa Bulacan. Dito kayo sa Ilocos Norte, welcome kayo pero kuha muna kayo permit sa ang makasagot may premium 125 million at bonus na 51 billion galing kay Inday at kay Pulong. Ayan man lang po mga kababayan yung ating video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.